Good day everyone, I am Micaela Joanna L. Costillas along with my co-reporters Ms. Angel Aras and Mr. John Carl Idausos, and today we will be discussing about the constitutions that we have here in our country, specifically the 1899, 1935, 1943, 1973, and 1987 Constitution. But before we proceed to those constitutions na nabanggit ko, let's define first what is Constitution. Ang Constitution or saligang batas sa Filipino ay nakasalin sa dalawang wika. Ito ay konstitusyon sa Espanyol at Constitution naman sa Ingles na kung saan tinagurian natin itong kataas-taasang batas marahil ito ay nagsisilbing batayan ng lahat ng batas na i-implement sa isang estado, pati na rin ang mga opisyal na kautosang maaaring pagtibayin ng isang kongreso o ng isang pangulo. Sa saligang batas, dito nakalakip ang mga nakasulat na patakarang dapat sundin ng isang pamahalaan o ng isang bansa, pati na rin ang mga hindi dapat gawin nito sa mamamayan. Additionally, dito itinakda or inilahad at isinaad ang anyo ng pamamahala sa Pilipinas, pati na rin kung paano or sa anong paraan pipiliin ang mamumuno sa ating bansa. Sa makatuwid, ang Constitution or ang saligang batas, dito natin makikita ang pangkalahatang patakaran ng Estado, pati na rin ang mga gawain o tungkulin ng mga pangunahing sangay ng ating gobyerno. Now, let's proceed to the first constitution that we have, and this is the 1899 Malolos Constitution or also known as the Malolos Constitution. So, paano nga ba nabuo or paano nagkaroon ng ganitong constitution? First, we have the Malolos Congress. Noong July 18, 1898, nagbigay si Emilio Aguinaldo ng isang decree or dekreto. Kapag sinabi nating dekreto, it is the official order issued by the legal authority. So, nagbigay si Emilio Aguinaldo nun para humiling or humingi ng isang halalan para sa mga delegado or ng delegates for the revolutionaryong kongreso. But 5 days later, after that decree, another decree was being promulgated which declared that Emilio Aguinaldo would appoint representatives of the Congress for the reason na hindi pa ganon kapraktikal ang pagsasagawa ng isang halalan during that time. So he appointed 50 delegates in total, which composed of wealthy and educated men. And additionally, the Malolos Congress was also composed of both representatives and elected delegates who represents the provinces of the Philippines. So after that, Emilio Aguinaldo assembled the Revolutionary Congress to Baraswin Church in Malolos, Bulacan noong September 15, 1898. And during that specific date, the Malolos Congress was convened here as the country's first legislature to draft the country's first constitution. In the afternoon of September 15, 1898, they also elected some officers for the Congress, which was won by Pedro A. Paterno as the Congress President and Gregorio Araneta as the Vice President of the Congress. So here are some of the important achievements of 1899 Malolos Constitution, and the first one is the event happened on September 29, 1898, which is the ratification of Philippine Declaration of Independence, which had been proclaimed on June 12, 1898, held at Kawit, Cavite. So yung declaration na nangyari noong June 12, 1898, it asserted the independence of the Philippine Islands from Spain's more than 300 years of colonial rule. Na-ratified lang ito or nabigyan ng formal consent of making it officially valid noong September 29, 1898 by the Malolos Congress.
So the next one is the passage of law that allowed the Philippines to borrow from banks worth 20 million for the government expenses. So according to Calairo, based on the historical data of NHCP, in October 1898, the Congress of Malolos approved the first floating domestic loan worth 20 million, worth 20 million payable within 40 years, and it funded the operation of the First Republic. So the third one is the establishment of the Universidad Literaria de Filipinas. It was the first university or first state university of the Philippines and was the first university founded by Filipinos. Additionally, the university established by an act of Congress and was supported by the government. And the last one is the drafting of the Constitution na kung saan nangyari nga sa Malolos, Bulacan. Ngayon naman, let's talk about the drafting of the Malolos Constitution. Sa pangunguna ni Felipe Calderon at sa tulong ni Cayetano Arellano, mainly because of his advice, Calderon drew up his plans for a constitution, deriving inspirations from other countries' constitution, specifically ang bansa ng Mexico, Belgium, Costa Rica, Guatemala, France, and Brazil. So, therefore, isang borador ng saligang batas ang nabuo or nalikha sa unang pagkakataon ng kinatawanan ng mga sambayanang Pilipino, at ito rin ang naging unang republika na constitution sa Asia. But before mabuo ang huling draft ng constitution na ito, on the other hand, we have Apolinario Mabini, who has his own objections regarding sa pagsasagawa ng constitution. Mainly because ang naging argument niya, or he argued that when it comes to creating the constitution, which is a delicate and important task, it should be done in a peaceful and quiet mood. But then, kahit na may ganon siyang statement na inilabas, he also prepared his very own version ng draft ng Constitution, which is called the Constitutional Plan of the Philippine Republic, na sinubmit niya sa Kongreso. But then, the Congress overruled him. So after ang ilang revisions na naganap, ang huling draft or burador ng Constitution na ito ay iniharap na kay Emilio Aguinaldo, na kung saan ito ang naging daan upang mailunsad ang unang republika ng Pilipinas. So according to NHCP, the Constitution was formally adopted by the Malolos Congress noong January 20, 1899 and proclaimed noong January 21, 1899. And this led to the Malolos Congress to elect Emilio Aguinaldo as the President of the Philippines, and was inaugurated noong January 23, 1899 sa Malolos, Bulacan. So noong January 23, 1899, this was the Philippine Republic's inauguration sa Malolos, Bulacan, na kung saan on the same date, Aguinaldo took his oath of the officer after being proclaimed that he will be the President of the Republic. Let's now talk about the 1899 Constitution of the Republic of the Philippines, or the Malolos Constitution. So it is known as the Political Constitution of 1899, or Constitución Política de 1899 in Spanish. So it was written by Felipe Calderon and Felipe Buencamino, which consists of 93 articles and some of additional articles. So sa Constitution or sa saligang batas na ito, dito isinaad ang mga pangunahing karapatan ng mga mamamayan, or ang tinatawag nating civil rights, which is the rights to express ideas and opinions and being free from arbitrary deprivation of property,
They also established that people have exclusive sovereignty. Next was the government structure, which is the legislature, executive, and judicial. And most importantly, the state recognizes the freedom and equality of all religions. Or sa madaling salita, this is the separation of the church and state. So, yun yung mga iilan sa na-establish or salient features na meron ang 1899 Malolos Constitution. Preamble of 1899 Malolos Constitution. We, the representatives of the Filipino people, lawfully convent in order to establish justice, provide for common defense, promote the general welfare, and ensure the benefits of liberty, imploring the aid of the sovereign legislator of the universe for the attainment of these ends, have voted, decreed, and sanctioned the following. So, bago pa man po mabuo ang 1935 Constitution ay may mga batas na pong na ipatupad na naglalayon na palayain ang Pilipinas sa pagiging kolonyal nito gaya na lamang ng Batas Hari-Hawis-Cutting Act of 1933. Ito yung kauna-unahang batas sa kalayaan at kasarinlan sa Pilipinas na naghahangad o naglalayon nitong bigyan ng kalayaan ang Pilipinas after the 10-year transitional. And ito din yung naging resulta ng Misyong Osrox. And yung Misyong Osrox po ay pinamunuan ni na Manuel Rojas at Sergio Osmeña. Naging tagumpay po ang Misyong Osrox dahil suportado po ito ng mga Amerikano, and ito rin yung dahilan kung bakit ipinasa ng US Congress ang Hari-Hawis-Cutting Act at ito ay naging law noong January 17, 1933. So, the next one po is the Tidings-McDuffie Act of 1934. So, yung Hari-Hawis-Cutting Act po is tinutulan po siya ni Manuel L. Quezon, and nagtagumpay po siya na kumbinsihin po yung legislatura na panigan siya at palitan ito ng Tidings-McDuffie Act of 1934. Nakuha ni Quezon po yung suporta ni na Senate Tidings and Representative John McDuffie. So, ano nga po ba ang pinagkaiba ng Hari-Hawis-Cutting Act sa Tidings-McDuffie Act of 1934? Ang pinagkaiba po nila is yung Hari-Hawis-Cutting Act, ang provision po nito is yung pagpapanitili po ng mga base militar at iba pang pong mga reserbasyon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Sa ano naman po, sa Tidings-McDuffie Act, ang provision po naman nito is sa halip na base militar po ay himpilang pandagat at fueling station ng mga hukbong Amerikano ang mananatili po sa Pilipinas. And the Tidings-McDuffie Act po signed into law on March 24, 1934 by the US President Franklin Roosevelt. So, the 1935 Constitution, or also known as the Commonwealth Constitution, way back July 10, 1934, nabuo ang Constitutional Convention kung saan po ito ay may 202 member na siyang bubuo po ng Constitution. And ang convention po ay pinamunuan ni Claro M. Recto kasama ang 200 at 2 nahalal na delegado. And natapos ang convention po noong February 8, 1935. And noong September 16 po, 1935, 1 milyon po yung dumagsa sa mga botohan para ihalal o botohin yung pinakamataas na opisyal, ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Dito po nahalal si Manuel L. Quezon bilang Pangulo and si Sergio Osmeña bilang Pangalawang Pangulo. And noong November 15 naman po, 1935, 2 buwan po matapos yung halalan is sumumpa po yung 2 pinakamataas na halal. So, sa panahong Commonwealth po, masasabi na ang bansa ay may pagkamalaya na sapagkat ang mga Pilipino na po yung nakatalaga sa 3 sangay ng pamahalaan.
ang ehekutibo o tagapagpaganap, lehislatibo o tagapagbatas, hudikatura o judicial. Ngunit kahit ang mga Pilipino na po yung may hawak sa mga sangay ng pamahalaan, ay masasabing di pa rin po ganap ang pagsasarili ng Pilipinas dahil yung mga usaping panloob lamang po yung hawak natin. Sa panlabas po, pananalapi at mga kalakalan ay nasa kamay pa rin po ng mga Amerikano. So, here's the remarkable features during the 1935 Constitution. So, the first one, the political system. The president was elected with 4-year term without re-election together with vice president. And the second one is the suffrage. It is the right to vote of male with 21 years old and above na hindi marunong magsulat at magbasa, kasama na rito ang mga kababaihan. And the last one is our national language. On December 30, 1937, President Quezon declared the Tagalog as the Philippines' national language. This is the preamble of the 1935 Constitution. The Filipino people, imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nation, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessings of independence under a regime of justice, liberty, and democracy, do ordain and promulgate this Constitution. So, paano nga ba nabuo ang 1943 Constitution o Saligang Batas ng 1943? So, the 1943 Constitution po is under po siya ng Japanese-sponsored Second Republic of the Philippines taong 1943 to 1945. So, kung tutuusin is 2 taon lamang yung tinagal matapos sumuko ng mga Hapones sa mga Amerikano noong ikalawang digmaan. August 15 nang matalo ang mga Japanese, and August 17 naman nang nag-decide na sila na ipa-dissolve na lang yung constitution, gawa nga po ng natalo po yung mga Hapon ng mga Amerikano. And yung mga Amerikano po is nag-decide po sila na yung mga nakiisa po ng mga Pilipino sa mga Hapones is arestuhin po, kasama po rito si Jose P. Laurel. So, paano nga ba nabuo ang 1943 Constitution o Saligang Batas ng 1943? Way back 1942, nang dumating ang mga Hapon dito sa Pilipinas, and gusto nilang magkaroon sila ng sarili nilang form ng government dito. That's why they ordered a kalibapi o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Yung kalibapi, sila yung bubuo ng Constitution na may 20 members, and kasama dito si Jose P. Laurel. But bago mabuo yung Constitution is nabaril si Jose P. Laurel lang nagngangalang dito Joe. And yung mga Hapon gusto nilang gantihan o parusahan kung sino man yung bumaril kay Jose. But si Jose P. Laurel is ayaw niya nang gantihan yung bumaril sa kanya dahil ayaw niya na ng violence or ayaw niya na ng may kikitil pa sa buhay ng mga Pilipino. And while nasa hospital po si Jose P. Laurel, and nagpatawag po siya ng meeting kung saan pag-uusapan po nila kung ano yung magiging contents ng nasabing Constitution. So, year 1943 nang mabuo yung Constitution sa pangako po ng mga Hapon na bibigyan tayo nila ng kalayaan. And dito po sinabi ni Premier Hideki Tojo na pag naglaon daw po is bibigyan tayo nila ng kalayaan as long as susunod tayo sa gusto nilang mangyari. And in October 14, 1943, Jose inaugurated as the new president po ng bagong republika. So, here's the preamble of the 1943 Constitution. The Filipino people, imploring the aid of divine providence and desiring to lead a free national existence, do hereby proclaim their independence
and in order to establish a government that shall promote the general welfare, conserve and develop the patrimony of the nation, and contribute to the creation of a world order based on peace, liberty, and moral justice, do ordain this Constitution. Ayun nga, tatalakay natin ang ibang konstitusyon ng Pilipinas. For now, let's talk about the 1973 Constitution. Ano nga ba ang nakapaloob sa 1973 Constitution at sino nga ba ang nagtatag nito? The 1973 Constitution of the Philippines, also known as the Saligang Batas ng Pilipinas 1973, is the supreme law of the Philippines. Was the fundamental law of the country during the period of martial law under the dictator of President Ferdinand E. Marcos. The 1973 is the proposed for the shift from presidential to parliamentary system of government. Ayun nga, 1970 Constitution, so as sa Saligang Batas ng Pilipinas is the supreme law of the Philippines. Ito daw po ang isa sa matinding law ng ating Pilipinas na pinamumunuan po ni former President Ferdinand Marcos. Dito po ay itinatag niya ang martial law na kung saan ilagay niya po ang Pilipinas sa batas militar sa kung saan pinokontrol niya po ang ating bansa. Natalakay din po dito ang pagpalit ni Marcos ng parliamentary system of government. Dito nga po tinalakay ang pagpalit ni former Ferdinand E. Marcos na government from presidential to parliamentary system of government. Ano nga ba ang pinagkaiba ng presidential at parliamentary system of government? Ano nga ba ang presidential? Ang namumuno sa bansa ay tinatawag na presidente. Ito ay inihahalal sa pamamagitan ng pagboto ng sambayanan sa bansa. Tulad natin ngayon, ang system of government natin ay presidential na kung saan may karapatan tayong bumoto kung sino ang para sa atin na mamuno sa ating bansa. Ang parliamentary naman dito, ang namumuno ay tinatawag na Prime Minister. Sa kung saan siya ay inahahalal sa pagpili sa loob ng isang parlamento, sa kung saan sila lang ang nagbobotohan kung sino ang pipiliin nilang mamumuno sa ating bansa. Ang parlamento po sa ngayon ay tinatawag nating sangay ng gobyerno. Sila lang po ang nagbobotohan sa loob ng gobyerno kung sino ang pipiliin nilang mamumuno sa ating bansa. Drafting of 1973 Constitution. On September 21, 1972, President Ferdinand E. Marcos issued proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Shortly thereafter, on November 13, 1972, the draft of the 1973 Philippines Constitution was formally approved by the Constitutional Convention, was submitted to the Citizen Assembly from January 10 to 15, 1973 for ratification. Bago magawa ang 1973 Constitution, gumawa ng isang batas si former President Ferdinand T. Marcos na ilagay ang ating Pilipinas sa isang batas militar o tinatawag na martial law. Noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong former Ferdinand E. Marcos ang Proclamation number 1081 na nagpapansa ilalim sa buong bansa sa batas militar. Drafting of 1973 Constitution. On September 21, 1972, President Ferdinand E. Marcos issued Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Shortly thereafter, on November 13, 1972, the draft of the 1973 Philippines Constitution was formally approved by the
Constitutional Convention was submitted to the Citizens Assembly from January 10 to 15, 1973 for ratification. Bago magawa ang 1973 Constitution, gumawa ng isang batas si former President Ferdinand T. Marcos na ilagay ang ating Pilipinas sa isang batas militar o tinatawag na martial law. Noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong former Ferdinand E. Marcos ang Proclamation number 1081 na nagpapansa ilalim sa buong bansa sa batas militar. September 23, 1972, inihayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos inilagay niya na ang buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Ayun nga, sabi rito, isa daw po na marahas na akbang ang batas militar na maaaring isagawa ng pamahalaan upang hadlangan ang mga nagbabantang panganib katulad ng himatikan, revolusyon, paglusob, paglaban sa gobyerno o mga karahasan. Ayun, alinsunod sa Proclamation 1081 na nagkabisa noong September 21, 1972, nagpasailalim ang Pilipinas sa batas militar or martial law. Ayon sa ulat daw po, nilagdaan ang kautusan noong September 17, 1972 pa lamang ng taon iyon. Inihayag lamang po sa radyo at telebisyon September 23, 1973. Ang totoong declaration of martial law is September 23, not September 21. Ayun na, maraming ginawa si Ferdinand E. Marcos sa paglagay niya ng batas militar ang ating Pilipinas. Yan ang ating ito. Yun naman natin ang maraming namatay, maraming nabiktima ang paglagay ng batas militar sa ating bansa. Ayun nga, maraming tutulbo dito. Alam naman po natin yun. Isa sa mga historical po ng ating bansa ang batas militar ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. On January 17, 1973, President Ferdinand Marcos issued Proclamation number 1102 and announced that the 1973 Constitution had been ratified by the overwhelming majority of the people and thereby was effective. Pagkatapos po ng pagpapatupad ni Ferdinand E. Marcos na martial law, ilagay na batas militar ang ating bansa, kasunod po nito ang pagdedeklara ng 1973 Constitution. Naglabas si Marcos na kabuoang pampanguluhan 73 noong Nobyembre 30, 1972 na nagtatakda ng plebiscito system na idadaos sa Enero 15, 1973 upang pagbotohan na namangkahing saligang batas. Enero 10 hanggang 15, 1973, dito po pinagtibay ng Asembla ang saligang batas na kung saan inaprubahan ng Constitutional Convention at isinumite sa Citizen Assembly. On January 17, 1973, Ferdinand E. Marcos issue Proclamation number 1102 na kung saan binibigyan na ng bisa ang 1973 Constitution na kung saan pinabotohan na karoon ng majority at ito po ay nagkaroon na ng bisa. Let's talk about the Philippines Constitutional Convention of 1971. Ano nga ba ang Constitutional Convention? Ito po ay isang pagtitipon ng mga sangay ng gobyerno na pinili upang magtulungan at gumawa o mag-amyenda ng isang bansa o estado ng konstitusyon. Sa Pilipinas, isang Constitutional Convention ay maaaring itayo upang pag-usapan at baguhin ang saligang batas ng bansa. On August 24, 1970, RA number 6132 was approved setting November 10, 1970 as an election day for 320 delegates
to Constitutional Convention. Former President Carlos P. Garcia being elected as conventional president. Unfortunately, he died and was succeeded by another former president, Diosdado Macapagal. Pinagtibay ng Kongreso noong August 24, 1970 ang Batas Republika bilang 6132 na nananawagan para sa isang constitutional convention sa taong 1971 at tinanap ito noong Nobyembre 10, 1970 ang halala ng 330 delegado sa Convention Constitutional. Nagsimula ang gawain ng konbensyon na muling isinulat ang Constitution noong Hunyo 1, 1971. Ang Constitution po ng 1935 ay dito po ay ginawang batayan para sa pagbabalangkas ng mga pagbabago sa bagong konstitusyon na ito nga po ay 1973 Constitution. Ferdinand E. Marcos, his full name is Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr., the 10th President of the Philippines from 1965 to 1986. Siya po ang nagtatag ng martial law sa Pilipinas. The 1973 Constitution consists of a preamble and 17 articles. The 1973 preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the eyes of divine providence in order to establish a government that should embody our ideals, promote the general welfare, conserve and develop the patrimony of our nations, and secure to ourselves and our posterity the blessing of democracy under a regime of justice, peace, liberty, and equality to ordain and promulgate this Constitution. Now, let's talk about the 1987 Constitution, called as a Freedom Constitution. President Corazon Aquino issued Proclamation Number 3 as a provisional constitution, declared a 1987 Constitution of the Philippines. Constitutions consists of a preamble and 18 articles. Ratified on February 2, 1987, Constitution was crafted after the People Power Revolution, which obtained Ferdinand Marcos and restored democracy. Proclamation Number 9, creating a constitution to replace the 1973 Constitution. The provisions finished the final draft on October 12, 1986 and presented into Aquino on October 15, 1986. Ngayon nga, ang saligang batas noong 1987 ng Pilipinas, sa kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas na pinagtibay sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Corazon Aquino. Ito ang pumalit sa saligang batas ng Pilipinas ng 1973 na nagtibay noong panahon ni Ferdinand Marcos. Kasunod ng EDSA Revolution ng 1986 sa pagtalsik kay Ferdinand Marcos at kasunod ng kanyang pagiging presidente. Ipinahayag ni Aquino ang Proclamation Building 3 noong Marso 1986 na nagdedeklara ng pambansang patakaran upang ipatupad ang reformang ipinanukala ng mga tao, pangangalaga ng kanilang mga pangunahing karapatan, pagtanggap ng isang pansamantalang saligang batas at pagbibigay ng maayos na salin sa isang pamahalaan sa ilalim ng bagong saligang batas. Proclamation Building 9 na lumilikha ng isang Commission of Constitutional na
pinaikling CONCOM upang ibalangkas ang isang bagong saligang batas na magpapalit sa saligang batas ng 1973 na ipinatupad noong panahon ng Batas Militar. Nakumpleto na ang CONCOM or Constitutional Commission ang trabaho nito noong October 12, 1986 at inihain ang borador ng saligang batas kay Pangulong Corazon Aquino noong October 15, 1986. Pagkatapos ng yugto ng pambansang pangangampanya na impormasyon, ang isang plebisito para sa pagpapatibay nito ay sinagawa noong Pebrero 2, 1987. Dito po nagkaroon po ng botohan para sa pagpapatupad ng saligang batas na Pilipinas. Noong Pebrero 11, 1987, ang bagong konstitusyon ay pinoklamang napagtibay at pinatupad. Sa parehong araw po, si Corazon Aquino at ang iba pang opisyal na pamahalaan at sandatahang lakas ng Pilipinas ay sumumpa na katapatan sa saligang batas. Sa bisa na Proclamation number 221 of 1988, idiniklara ni dating Pangulong Corazon Aquino ang February 2 bilang Constitutional Day upang kilalanin at gunitain ang pagkakatatag ng 1987 Constitution na naghuhudyat ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Itinatag na Constitution ng 1987 ang isang representatibong demokrasya na may kapangyarihan na hinati sa tatlong hiwalay at independenteng sangay ng gobyerno. Ito ang executive, legislative at judiciary. Ano nga ba ang executive, legislative at judiciary? Una, ang executive. Ang executive ay isang sangay ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad at pangangasiwa ng mga batas at patakaran. Pinamumunuan nito ng Pangulo o punong ministro kasama ang mga kabinete at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang legislative naman ay tumutukoy sa sangay ng gobyerno na may pananagutan sa paggawa ng mga batas. Sa karamihan ng mga bansa, ito ay binubuo ng isa o dalawang kapulungan tulad ng Kongreso or parlamento. Ang pangunahing tungkulin ng legislative ay talakayin, suriin at aprubahan ang mga panukalang batas na naglalayong magsulong ng kapakanan ng lipunan. Ang pangatlo po ay ang judicial branch. Ito po ay isang sangay ng gobyerno na responsable sa pag-interpret ng mga batas at pagbibigay ng hustisya. Sinasagawa nito ang pagsusuri sa mga kaso, pagdedesisyon sa mga legal na alitan at pagtukoy kung ang mga batas ay naaayon sa saligang batas. Kabilang dito ang mga hukuman at mga hukom na may tungkulin magpatupad ng batas at tiyakin ang mga karapatan ng mga mamamayan. Let's talk about the three independent constitutional commission. Bakit nga ba mahalaga ang tatlong to? Mahalaga ang Defense Constitutional Commission sa Pilipinas dahil ito ay nagtataguyod sa check and balance sa gobyerno. Ang mga commission na ito, ang Commission of Elections, Commission of Audits, and Civil Service Commission ay may mga tungkulin protektahan ang karapatan ng mga mamamayan, tiyakin ang integridad ng mga halalan at suriin ang paggamit ng pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng kanilang independensya. Nakatulong sila sa pananatili ng transparency, accountability at integridad sa pamahalaan. As you can see, Corazon Aquino is a full name of Maria Corazon Sumulong Cory Bongjuangco Aquino. She is known as the mother of Philippine democracy. The 10th President of the Philippines from 1986 to 1992.
She is the first female president in the Philippines. The 1987 Constitution Preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in in order to build a just and human society and establish a government that should embody our ideals and inspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independent and democracy under rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace to ordain and promulgate this Constitution. The 18 articles of 1987 Constitution. The first one is the National Territory, Declaration of the Principle of and State Policy, Bills of Rights, Citizenship, Suffrage, Legislative Departments, Executive Department, Judiciary Departments, Constitutional Commission, Local Governments, Accountability of Republic Officer, National Economics and Patrimony, Social Justice and Human Rights, Education, Science, Technology, Arts, Culture and Sports, the Family, General Prevention, Amendment or Preventions, Transitory Prevention.